So, first of all, I want to acknowledge yung mga nakasama natin sa prayer and fasting. Ang totoo, hindi lang yung week na yun. Nagkaroon tayo ng prayer for 40 days. Yun nga, for us na talagang marinig ang boses ng ating Panginoong Diyos. At maraming salamat sa mga sumama. Thank you for your faithfulness, for the love sa ating bansa. At maraming salamat din sa pagmamahal sa ating church at higit sa lahat sa pagmamahal sa inyong pamilya. Na talagang sa panahon ngayon, kumikilos ang kaaway. Merong isang tatay, ito nga, napanood ko lang din, from Morong Rizal, Ninong Emil, ang kanyang middle name ng anak niya, Tira-Tira. Pero yung tatay, apelyido. Nag-isang anak, na-depressed, 18 years old, katiwakal. Nakakalungkot sa nangyayari ngayon. Pero yun nga, makikita natin. We need to find a movement. Sabi ng tatay niya, na may nasama ang community doon sa social media na parang nag-udyok para magkaroon pa ng lalong matinding depression. At yun nga, nagtulak sa batang ito, 18 years old, na kunin yung kanyang buhay. So, for this month, ang ating pong theme is the Heart of Joining Jesus Movement in John chapter 5 and 6. Isang puso na sumasama sa isang kilusan patungkol kay Jesus. Kaya nga, maging aware tayo, ano yung mga kilusan na pwede nating samahan na minsan nagiging dahilan pa para magtulak sa atin sa mga gawa na hindi katanggap-tanggap. Kaya nga, sa umagang ito, yung ating title natin pag-usapan ay SSS. Sabi mo sa katabi mo, SSS. Ano yung SSS? Security system. Kailangan sumanib tayo sa isang security system, community system, group system, para nang sa ganun hindi tayo mahulog dito sa mga nangyayari sa ating service na tinatawag na social club, civic organization like Rotary. Diba? Sino si Miss Rotarian? Diba? Okay yun. Lions, Kiwanis, okay yan lahat ng iyan. But ito yung catch. Bago tayo sumali sa mga ganitong movement, di ba kailangan natin maintindihan sino yung namumuno? Who is leading? Tama ba? Ano yung goal? Ano yung objective? Kasi nga po, makita natin dito sa ating babasahin, sa chapter 5 ng John, nagkaroon doon ng early verses, ng early passage ng chapter 5, nagkaroon ng flash of authority. Katatapos palang magpakita ni Jesus ng himala doon sa 38 years old na lumpo na paralyzed man at the pool of Bethesda. Kaya lang ang problema, Sabbath day. Araw ng day off, pamamahinga. So akala natin magse-celebrate kasi bakit? For 38 years, sabi doon sa passage, itong paralyzed na ito, nag-aantay na pag nag-stir yung tubig, may someone na magdadala sa kanya at sabi nila, ay makapagpapagaling. Dahil nga siya lumpo, lagi siyang naiiwan. So, imbis na mag-celebrate, mayroong gumaling, pero anong ginawa ng mga religious leaders? Instead na mag-celebrate sa isang miracle, they chose to hunt Jesus down. Pinahanap si Jesus. Tinugis at inusik si Jesus. At siya ay hatulan dahil sa paglabag sa kanilang legalistic Sabbath rules. Magandang ginawa ni Jesus para sa lahat, pero para sa mga religious leaders, itong mga Pharisees, ito ay labag sa kanilang
religion rules. So tignan natin yung tension mga church. Ginagamit ng Pariseo, ng mga Pharisees, ang kautusan ng Diyos, okay? Bilang isang shield o panangga para takpan yung kanilang real intention na ang gusto nila protektahan yung kanilang mga authority being the religious leaders, the rabbis. Okay? Sa pamamagitan ng tinatawag na tradisyon, mamasamain nila yung ginawa ng ating Panginoong Hesus. At literal nagkaroon ng kangaroo court, no, against Jesus. Kasi nga hatulan talaga siya, hinahanap siya para patayin. Pero ano ang tugon ni Jesus? Ano yung kanya naging sagot? Hindi siya nakipag-away para kontrahin yung kanilang patakaran, pero in-address niya yung pinaka-root ng problem. Ang sabi niya, sino ba talaga ang may hawak ng ultimate authority? Who owns the Sabbath? Ang sabi ng ating Panginoong Hesus. And the Lord answered the question with 6 specific claims. At makikita nga natin dito sa chapter 5. Sige, paki-adjust. Ayan. Kung pitignan nyo ang mga Bible at babasahin, makikita natin, ito yung sinagot ni Jesus. No, hindi siya nakipag-away para ipagsiksikan yung tinatawag na Sabbath rules. Pero dito sa mga tanong nilang ito, pinakita niya at sinabi niya in verses 19 to 20, He is equal with God. In verses 21 and 26, ang sabi niya, katulad ng kanyang ama, He is a giver of life. In verses 22 to 23, katulad ng authority na ibinigay ng kanyang ama, He is the final judge. In verses 5 and 24, 5:24, He will determine the eternal destiny of humanity. Siya ang magdedetermine ng eternal destiny ng katabi mo. Kaya tignan mo yung katabi mo, sumanib ka na kay Jesus. Siya magdedetermine. Hindi yung ating mabuting gawa, hindi yung ating mga religious rituals, hindi yung ating pagiging fanatic, kundi si Jesus ang magde-define at magde-determine ng ating eternal destiny. Ang pinakamaganda rito, He will raise the dead. Sabi sa verses 25 to 29. Okay? Kaya kung nalulungkot ka man, may taong mahal ka sa buhay na nawala ngayon. Makikita mo yan pagdating ng araw. Doon sa bayan ng langit. Sa bayan ng langit na hinanda ni Jesus para sa atin. Of course, may kalungkutan, may pag-iyak, pero yun nga, He will raise the dead. And He is always doing the will of His Father. Ano sabi niya? Doon sa Samaritan woman, kausap niya, dumating yung kanyang mga disciples. Lord, Rabbi, anong gusto mong pagkain? Ang sabi ng Panginoon, my food is to do the will of the one who sent me. Ang pagkain ko ay yung kalooban ng Ama na nagsugo sa akin. Kaya nga hindi accident yung pagkikita nila ng Samaritan woman doon sa Jacob's Well, doon sa bayan ng Sychar sa Samaria. So makikita natin dito, when we talk about Jesus' movement, kilala natin Panginoong Hesus, makikita natin, walang tension. Why? Kasi nga, we need the journey with Him into a submission, surrender, and seeking. So yung mga religious leaders of Jesus' time, dito, akala nila sila nagpapatakbo ng God's movement. Kasi nga sila yung mga aral. Doon sa tinatawag na Pentateuch, o the 5 books of the Old Testament. Akala nila silang aral doon, aral sila ng aral to the point na kailangan makabisado nila for them na ma-qualify bilang isang Pharisee. Okay? At napakahigpit nila sa rules at talagang binabantayan nila pati ang mga tradisyon. Ano yung mga tradisyon? Yung circumcision,
Yung paghuhugas ng mga kamay at mga paa, pagpasok sa templo, ang mga pagbibigay. So napakaigpit nila roon. Yet, when the very author of that scripture na nasa harap nila, kausap nila, they completely miss him. Why? Bakit sa palagay nyo? Kausap nila yung mismong author ng scripture na kanilang kinakabisado, na kanilang pinagtatanggol, na kanilang inaral. Na-miss nila si Jesus. Bakit? Bakit kaya? Kasi matigas ang kanilang puso. Hindi sila nagpapasubmit. Siguro, kung may term na hydrocephalus noon, sila yung mga unang pasyente ng, yung hydrocephalus? Diba? Merong retention of fluid sa ulo that kailangan i-drain para mawala. Kasi bakit? Magkakaroon ng pressure na may maapekto ng yung utak, it will cause serious damage. So ito yung mga Pariseyo. Ang dami nilang alam, and yet ang titigas ng puso nila, hindi sila nakikinig doon sa author of the scripture, author of life. Na harap-harapan kausap nila. So, dahil doon, makikita natin na ang Jesus movement, ito ay nagre-refer doon sa mga Jewish sect, yung Judaism, okay? Na ngayon ay sumusunod na kay Jesus. From being involved sa Galilean ministry, na kung saan most of the time si Jesus nagmi-ministry doon, lagi na silang sumusunod kay Jesus. So nagkakaroon ng problema, nagkakaroon ng tension, ng conflict. No? Yung radical religious disruption ay nangyayari within the very heart of Jerusalem, na kung saan very strong ang Judaism. Yung kanilang Jewish sect. Kaya merong tension. That's why, church, we need to understand na if we want to join Jesus movement, it's not about working harder. Gagawa ka lahat ng paraan para sa ating Panginoong Diyos, to the point na imamaster mo, magiging expert ka sa mga religious ritual. Hindi ito ang pamamaraan. At hindi ito yung paramihan ng checklist na nagawa ko na lahat para sa simbahan. Ang totoo, it requires a total posture shift of our heart. Yung tunay nagpababago ng ating mga puso. Hindi ng ating nguso. Kaya minsan ang problema, ganito, nag-iisip ako, Lord, hindi kaya sa langit purong nguso, walang puso? Kasi inaccept ka as Lord and Savior, and yet ang puso ay hindi nababago. Tama ba, mga kapatid? Imagine nyo nga, pag purong nguso, nakikita nyo sa langit. Parang hindi maganda tignan, di po ba? But when we talk about heart, ito yung core na tinatawag nating mind, will, and emotion. Pag sinabing puso, sa Bible, hindi lang basta puso na naka-contain sa physical na puso, but the puso na konektado sa mind, will, and emotion. That's why we need to love Jesus with all our mind, will, and emotion. Kaya itong mga Pariseyo, hindi nila matanggap si Jesus dahil alam lang nila, nasa bibig lang nila, pero wala sa puso. That's why ang ating takeaway for today is to truly join Jesus movement. We must move from religion of human effort and self-glory to a relationship of complete surrender to His divine authority. No? Religion means we're doing our best to reach for God. Religyoso. Ayun ang religion. That's why yung kinagis sa ating religion, ang daming gagawin para ikaw ay sabihin makalapit, mapatawad ng ating Panginoong Diyos. Which is very same na nangyayari noon. Pagpapasok ka ng templo, ay hirap na hirap pumasok sa templo ang mga karaniwang tao kasi ang daming mga rituals, ang daming mga guidelines, ang daming mga rules. But
When we enter into Jesus movement, alam natin, yung relationship na yon, si Jesus ang umaabot sa atin. Hindi tayo kasi nga hindi sapat yung ating kakayanin para abutin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na banal, at tayo ay makasalanan. Tignan mo yung katabi mo. Buti na lang, pinatawad na ng Diyos. Lahat tayo ay makasalanan sa harap ng Diyos. Ang pinagkaibahan natin sa mundong ito, lahat tayo ay nakatanggap ng kanyang biyaya. May distinction. No? Kahit tayo nabubuhay dito sa mundong ito, punong-puno ng kasalanan, kadiliman, maingay, pero nakikita yung liwanag ng Diyos sa atin. Kaya ang ganda-ganda ng katabi mo. Ang pogi-pogi. Parang ayaw maniwala. Sinabi ko ba, tignan mo? Bakit tinignan mong bigla? Diba? That's why kailangan may distinction. Being a child of God and the child of this world. Kasi kasama tayo sa Jesus movement. Kailangan makita yung distinction. Pagkakaiba. Although kasama tayo sa mundong ito, makita natin na tayong lahat ay nagpapasubmit sa ating Panginoong Diyos. Kaya number 1 is submit to the Father's rhythm. Okay? Our first step para magpa-submit sa ating Father's rhythm o sa tempo o sa ritmo ng ating Amang nasa langit is to focus our schedule and action. Kamusta ang mga schedule nyo sa araw-araw? Di ba madalas sinasabi nyo, kulang sa? At madalas sinasabi natin, time management. Nung hindi pa tayo pinapanganak, nung nilikha ng Diyos ang langit, 24 hours na. 12 hours to govern the day and 12 hours to govern the night. So nasaan ang time management? Given constant. So taas dito ang merong 25 hours a day. 26. Given na hindi pa tayo pinapanganak. 24 hours a day na. Pero bakit nahirapan tayong mag-manage ng time? Kasi wala tayong disiplina. Hindi oras ang problema. Discipline. Kasi ang daming oras maglaro sa online. Baka may nag-i-scatter pa rito, kaawaan ka ng Diyos. Di ba? Ang dami. Uubos ang oras sa TikTok. O may tinuturo isa dyan. Di ba? Kaya minsan napupuyat. Kaya sa buong maghapon, mainit ang ulo. Kasi bakit? Puyat. Kaya pag may mainit ang ulo, tanungin mo, ano pinanood mo kagabi? Nag-Netflix ka ba? Nag-online gaming ka ba? Sigurado yan. Ayan ang pinagpupuyatan ngayon ng tao. Social media, gadget. Pero accepted yung mga may edad dito, talagang umiiksi na yung tulog kaya napupuyat. No? Huwag niyo tatanungin yung mga may edad baka ma-offend, hindi na naglalaro yan. Dahil hindi nila alam yung mga online games na yan. Kasi napupuyat talagang umiiksi na yung tulog kasi babangon kasi magwiwiwi. At pag nagwiwi, hindi na makatulog. Okay, so number 1, submit to the Father's rhythm. Kapag pinag-usapan natin ang pagpapasakop sa ating mga schedule sa tiyempo ng Diyos, madalas parang naramdaman natin merong mga inconvenient interruption. Diba? Parang, Lord, nakalatag na yung plano ko sa araw na ito. Tapos bigla mong gagalawin, guguluhin. So ano magiging reaction mo pag ganon? Ano magiging reaction nyo? Nakaplano na, naka-calendar ka na, alam mo na, mula umaga hanggang gabi, tapos medyo may interruption. Anong maramdaman nyo? Frustration. Di ba? Maiinis kayo.
Naiinis kayo. Pero hindi natin nakikita doon sa mga interruption na yun, kumikilos ang Lord para protektahan tayo. No? Kaya minsan, ginugulo niya yung plano natin, binabasag niya kasi bakit? Puprotektahan ka niya at maari yung mga tao sa paligid mo sa pamamagitan mo. Kaya may mga ginugulong plano mo sa buhay. Tingnan natin isang istorya. Si George Kitt. Noong umaga ng September 11, 2001, ang pangalan ng isang lalaking ito na si George Kitt ay, noong umaga na yon, meron siyang mahalagang meeting, high stakes na meeting, business meeting, sa downtown Manhattan. Now, ang meeting niya mag-start ng 8 a.m. At dahil siya binavalue niya yung precision, yung oras, yung routine and punctuality, bawat minuto sa kanya, planchado na nung umaga na yun. Pero problema, nung gabi, medyo nasira yung transmission ng kanyang sasakyan. Dahil gabi na, wala nang gagawa, wala nang talyer na pwedeng gumawa. So, tumawag siya sa dealership na ang gusto niya, pupunta siya para maayos yung kanyang sasakyan by 7 a.m. Kasi sabi niya, maaring konti lang. Baka may mga loose na tornilyo lang, pero umandar pa naman. So, sabi niya nung gabi, hindi pwede ako mawala sa meeting na ito. Malaking bagay ito para sa akin. So, sabi niya, alis ako na maaga, kailangan ko doon sa dealership ng 7 a.m. para magawa yung aking sasakyan. Pero problema, pagdating niya 7 a.m., walang gumagawa sa sasakyan niya. Bakit? Kasi ang start ng workshop is 8 a.m. Ang kausap niya yung security. Sir, wala pa tayong mga mekaniko. Alas 8 pa. So kung ikaw, si George Kitt, ano ang gagawin mo? Anong gagawin mo? Diba? Hindi mo alam. Maaring magagalit ka, magkakaroon ka ng anxiety kasi alam mo, napakalaga nung meeting na iyon. No? So, kailangan niyang gumawa ng choice. Anong gagawin niya? Dahil nadidiskaril yung plano niya, katulad ka ba niya na you will fight the interruption with anger and anxiety? Magagalit ka ba't magkakaroon ng kabahala, nababahala ka, o mag-relax ka? Hinga ng malalim at magpapasubmit doon sa rhythm of that moment. So maaga pa, umupo siya, maaring binigyan siya ng coffee ng security, nitignan niya yung oras, 7:15, 7:30, 7:45, ang tagal. Pero eksaktong 8, may kumuha ng susi niya at ginawa yung kanyang sasakyan. Nagawa ba? Nagawa after 15 minutes. So anong oras na? Kinuha yung 8. Mga 15 minutes nagawa, anong oras na? Late na siya sa kanyang meeting. At habang papunta siya sa Manhattan, at 8:46, yung isang eroplano na hinostage ng terrorist bumangga na doon sa north wing ng Twin Tower. Okay? Church, kung natuloy yung schedule ni George Kitt, ayon sa kanyang plano, he would be sitting at the very heart of that impact zone na kung saan nagpabago ng takbo ng mundo. At tinawag natin siyang 911. Yung isang oras na nakakagalit, nakaka-frustrate, na nag-delay sa kanyang meeting ang nagsalba sa kanyang buhay. That's why ito yung sinasabi nitong verse na ito. Nang sabi ron, very truly I tell you, the Son can do nothing by himself. He can do only what he sees his Father doing. Because whatever the Father does, the Son also does. At sabi sa verse 30, by myself, sabi ni Jesus, I can do nothing.
I judge only as I hear, and my judgment is just. I seek not to please myself, but Him who sent me. Si Jesus kahit kailan hindi naging gahol sa oras. Nung nire-request siya ng kanyang nanay na si Mary na, Jesus, kulang yung inumin, naubos na. Ang sabi ni Jesus, Lady, woman, it's not yet my time. Nung siya ay andun sa wilderness, 3 beses siya ay tinukso ng devil, hindi siya nakipag-confront kasi hindi niya pa panahon. At nagkaroon ng transfiguration sa isang bundok. Nakita ng kanyang apostles doon, si Peter, James, and John. Nakausap ni Jesus si Moses at si Elijah. At ang sabi ni Peter, Lord, gagawin kayo ng altar. Ang sabi ni Jesus, hindi pa napapanahon. Wala kayong nakita. So si Jesus ganun siya. Nagpapasakop siya sa timing ng kanyang ama. And He modeled absolute dependence. Ang sabi niya doon sa passage, He declared He could do nothing on His own initiative, only what He watched the Father's doing. Kung ano yung gagawin ng ama, magpapasakop ako. Kapatid, tulad ni George Kate, madalas tignan natin yung mga unexpected delays na interruption, inconvenient. Sino na traffic dito sa EDSA, gigil na gigil, gusto mo na sabunutan yung conductor ng bus. No. Diba? Malilate ka na sa pasok eh. Tapos gusto pa ng conductor, ihinto kayo. Pagkatagal-tagal para pupunin yung bus at ang sikip-sikip. Buti ko sa umaga, mababango pala. Pagdating ng hapon, gusto pa ba sumakay na bus ng MRT? Diba? At minsan, papasok kami, mahalaga kang meeting, nagkasakit yung anak mo. May makulit na kapitbahay. Na-delay yung iyong alis. Na umistorbo sa umaga mo. Ang lahat sa atin, ang tingin sa kanila ay kalaban. But when we join Jesus movement, marirealize mo yung interruption is a ministry. Nagmi-minister si Jesus sa atin to protect us, to save somebody through us. Pero yun nga, hindi natin nakikita ang lahat ng ito. Kasi nga, sarado na yung ating mga isip sa ating mga plano. Sarado na eh. Kasi nakafocus tayo doon sa resulta natin na walang kasiguraduhan. The principle is this. We need to let go of the need to be the boss of our time. Instead of waking up, making our checklist, hindi naman masama yan, no? May mga plano tayo. But, yun nga, madalas we're asking God to bless our plans, yung ating mga morning rush. Pero pwede bang sabihin natin sa isang umaga, hinga tayo ng malalim at sasabihin mo, Father God, Lord Jesus, itong araw na ito ay sa iyo. Buksan mo yung mga mata ko sa mga plano mo. And give me the grace to let your plans be interrupted by yours. Yung mga plano ko, Lord, buksan mo yung puso ko, yung mata ko, na makita ko, yung mga plano kong ito, ay naka-align sa iyo. Imbis na magmubok tayo, magalit tayo sa nangyayaring mga delay sa ating mga buhay, sa ating mga plano. Can we surrender? Can we surrender wholeheartedly, hindi lang yung oras, yung mga plan natin sa ating Panginoon? Okay? So, napakalaga na makita natin yung submission, no? To the Father's rhythm. Pasubmit tayo kasi nga siya yung nakakaalam ng pinaka-best sa atin. Kaya sabihin mo sa katabi mo, submit. Submit. Okay? Number 2, surrender. Ay, hindi pa yan. Saan na ba?
Yan. Surrender to the leader's identity. So hindi lang submission ng schedule ang kailangan. We must surrender to the leader's identity. Ang focus naman to yung ating will and our control. No? So, ang totoong paglahok, pagsama sa isang movement ni Jesus ay nangangailangan tinatawag na crisis of the will. Merong krisis sa kalooban. Why? Ano ba ibig sabihin nito? Kasi nga ang gagawin natin, lilipat tayo mula sa pagkaalam patungkol sa Panginoong Diyos doon sa tuluyang pagsuko ng ating kontrol sa mga bagay na akala ko ay akin. Ulitin ko, ang crisis of the will is yung alam ko lahat patungkol sa Diyos, pero yung alam na yon ay nag-step ako doon sa pagsuko, pag-surrender nung lahat ng aking desires, ng aking will, ng aking control para sa aking leader, which is si Jesus. And for many of us, yun nga yung ating ultimate sense of our identity and control, dito nakalagay dito nakabalot sa ating financial security and doon sa mga things na we have built. Tama? Diba? Madalas, doon tayo yung ating identity sa ating financial security and the things that we have built. Pero yun nga po, noong October 2022, may malaking balita sa business world, sa global community world, business world. May isang billionaire, multi-billionaire, ang pangalan ay si David Green. Siya yung nagmamay-ari ng Hobby Lobby na isang retail company. So itong retail empire na ito ay nagkakalaga ng mga $13 billion mula sa 600 na loan sa bangko decades ago. So by the world standards, itong empire na ito na Hobby Lobby na worth 13 billion ay pag-aari niya. Agree ba kayo? Agree ba kayo? Of course. Pag-aari niya. Siya yung nag-loan sa bangko. At sa pamamagitan niya, nagkaroon ng ganitong kalaking retail empire na Hobby Lobby. Now, nasa kanya yung absolute right na ipamana yung kanyang buong empire na ito sa kanyang mga anak at apo, securing their what? Generational wealth forever. Para ma-secure. Pero ito, one time nag-iisip siya, nagkaroon siya ng crisis of the will. Habang lumalaki yung kampanya, nararamdaman niya yung matinding anxiety, pagkabalisa, sa konsepto, doon sa idea ng ownership. Sabi mo, ownership. O pagmamay-ari. Gumawa siya ng public statement na nag-shock sa buong mundo, sa corporate world. Ang sabi niya, as I considered my path, I realized that all my success had come from God. So I chose God. Sabi niya ganun, sinulat niya. As I considered my path, I realized that all my success had come from God. So I chose God. So nagkaroon siya ng radical realization na hindi siya ang may-ari ng kumpanya. Sino ang may-ari ng kumpanya? Ang katabi natin. Sana ikaw na lang, sis, bro. No? Tapos, pautangin mo ko. 13 billion! Pero sabi ni David Green, ang Diyos ang may-ari ng company. So, instead na ipasa niya yung massive wealth niya down to his family, he transferred 100% of his voting stock to a trust para mapangalagaan, masustain yung ministry at yung charity work na katambal ng kanyang company. Kasi natatakot siya, baka waldasin ng kanyang mga susunod na generation yung kanyang pinaghirapan na kung saan kasama doon yung kanyang ministry at mga charitable work. Kaya ang sabi niya, paghihirapan ng pamilya ko ang bawat matatanggap nila sa company. Kailangan nilang magtrabaho at hindi umasa dito sa generational wealth na ibibigay ko.
Kaya ang sabi niya, only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will last. Yan ang sinasabi niya. Kasi naintindihan niya yung tinatawag na surrender to the leader's identity. Napakadaling basahin ng Biblia. Tama? At lagi kayong magnanad. Pag may nagsasalita rito, either sa communion, di ba? Sa nagpipray, sa offertory, sa preaching, nagdanad tayo at sisigaw tayo ng Amen! Hallelujah! Okay? Ganyan din ang mga Pariseyo. Araw-araw. Hindi lang tuwing linggo. Araw-araw, ganun din sila. Pero ang totoong pagsubo, ang totoong challenge sa pagsanib sa movement ni Jesus ay kapag hinarap mo na yung crisis of the will. Kapag kailangan mo nang bitawan yung manibela ng iyong buhay. Kung kailangan mo nang isurrender. Okay? Kaya nga, ang sabi, balikan natin, you study the scriptures, Jesus speaking sa mga Pharisees, diligently, because you think that in them you have eternal life. Akala mo sa pag-aaral ng salita ng Diyos, meron kang buhay na walang hanggan. Pero sabi niya, itong mga scriptures ito, nagtetestify sa akin. And yet you refuse to come to me to have life. Alam na alam nyo, kabisado nyo. Pero hindi nyo tinatanggap yung crisis of the will. That you need to what? To listen to me. Sabi ni Jesus, maniwala kayo. Marami na akong ebidensya and yet, bakit tinatrato nyo akong kalaban? Marami nang sumusunod sa dati nating mga tradisyon na nakita nila yung kanilang pagkawala doon sa tradisyon, yung pagkabihag, and yet ayaw niyong magkaroon ng bagong buhay. So Jesus pointed out the problem. It's not about intellectual, it was the crisis of the will. Alam nila, they diligently study the very word of the Lord. But ang sabi niya, you are unwilling to come to me. Ayaw niyong isuko ang kontrol ng inyong buhay sa akin. That's why faith in motion is moving from just knowing the rules to truly trusting Jesus. Hindi lang alam natin yung mga rules, alam natin yung mga ritual, kundi pagtitiwala sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, nagtitiwala ka ba sa Diyos? Tanong mo. Di ba? It means looking at the things that keep you awake at night. Yung mga gumigising sa gabi na hindi ka makatulog. Kasi bakit? Ang laman ng utang po, magkano na ba ang laman ng aking bank account? Kamusta kaya yung kinabukasan ng mga anak ko? Diba? Hayaan natin ang lahat ng iyan. Iabot natin kay Jesus. Ito yung moment na we will stop treating Jesus like a helpful consultant. And we will finally say, Lord Jesus, ikaw yung aking King. Ikaw ang masusunod. Mga kapatid, walang masama magplano para sa kinabukasan natin ng ating mga anak. Walang masamang magkaroon ng sinasabi nating financial stability. Pero ang sabi ng Bible, even si King Solomon na pinakamatanit, pinakamayaman, all is vanity. Useless. Meaningless pag wala kang maayos na relasyon sa nagbibigay nito. We're always pursuing the blessing. We're always pursuing what this world can give us, offer us.
Pero hindi natin binabalikan yung blessor. Why? Lord, it's all about me, my effort, my knowledge, my wisdom. Pero dito, di ba? Nawala yung aking di ba si David Green? Tama ba? No? 13 billion worth of retail company niya ay binigay niya sa Lord. Number 3. So submit, surrender, and the third S, sabi ko nga SSS. Seek the one true glory. This target naman yung ating motivation at ang ating mga deepest desires. Ano ang nagmamotivate sa iyo para gumising every morning? Bakit excited kayo gumising tuwing umaga? Kasi holiday, pastor, double pay. Diba? Tapos day off mo pa. So magkano yan? 300%? Tapos pinapasok ka. Diba? Pero pag regular, tamad na tamad pumasok si Jules. Lalo pag Lunes. Galing sa weekend off. No? Galing sa weekend off. So, dito ilipat natin yung ating core motivation mula sa palakpak ng tao patungo doon sa glory of God. Kasi nga dito, makikita natin, Jesus looked at the religious superstars of His day. Ito mga, Pariseo na to, mga superstars sila. At yun nga tinanong niya sa verse 44. Ang sabi sa verse 44, sa 43, ang sabi ni Jesus, I have come in my Father's name, and you do not accept me. But if someone else comes in His own name, you will accept Him. Kasi bakit? Meron silang mga sariling mga standard. Ang tinatanggap nila, parang lang nila kanilang mga Pariseo na nag-aral, mga lawyers of the law. Kaya lawyers na tawag sa kanila. And then 44 sabi niya, how can you believe since you accept glory from one another but do not accept the glory that comes from the only God? Bakit kayang tanggapin nyo ang isa't isa sa inyo na katulad nyo, pero kung nasa harap nyo, hindi nyo matanggap? Napakadaling magganap ng glory ng Panginoon pag tayo ay isang nobody. Tama? Pag tayo ay walang nakakilala sa atin, madaling maging humble. Pero ang totoong pagsubok, pag tayo ay naging somebody. From nobody to somebody. That we will choose to what? To make our own stage and get the what? Spotlight. Ay nga yung problema namin mga pastor no? Kontento na kami pa nagsasalita rito sa harap nyo. Pero pag mga naging conference speaker na, siyempre parang tumataas na yung mga ego. Nagiging prideful na. Kasi why? Naging conference speaker na, naging convention speaker na. Pero yun nga po, may isang pastor na ang pangalan ay Francis Chan. Sige, paki-adjust. Sino itong si Francis Chan? Noong late 2000, okay, Francis Chan was the absolute definition of a mega church success story. Why? Yung kanyang sala ng bahay, kung saan nagsimula ang kanyang small group, okay, naging isang malaking church. Cornerstone Community Church in California. Mga 5,000 every week umaatin doon. At nung isinulat niya yung isang libro niya na Crazy Love, meron ako nito, hindi ko alam kung sino nang hiram, sana ibalik mo na. May dedication yung kasi every time na nagpupunta si Francis Chan dito, tsaka yung Holy Spirit, yan, may mga dedication, pupunta ako. Ganun siya kasikat, inimbitahan sa mga conferences. No? Yung kanyang Crazy Love na isang global bestseller na nagkaroon ng mga millions of dollars in royalties, talagang nagpakilala sa kanya. Sikat siya sa mga speaker iba't ibang mga bansa. Ngayon, kung titignan natin sa human metrics, no, of success ng ministry, pwede natin sabihin na siya ay ando doon na sa level ng success na iyon. Pero katulad ni David Green, itong si Francis Chan nagkaroon ng holy frustration.
Parang ako lang, di ba? Narinig niyo sa akin, banal na inggit. No, Kuya Mike? Hindi, to may holy frustration. Si Francis Chan, habang nakatayo sa isang malaking stadium, kita niyo mga tao, at sa kanyang simbahan, may delikadong nangyayari sa kanyang isip. Yung movement ni Jesus na kanyang focus, unti-unti, ang sabi niya, napupunta sa kanya. Very charismatic to. Pag napakinggan niyo si Francis Chan, very charismatic, ang galing niya talaga. Talagang kukunin niya yung buong attention mo. Hindi kayo aantokin tulad ko, kaya iba sa inyo, inaantok na eh. Pumipikit. Ganun siya ka-charismatic. So, habang nag-iisip siya, he admitted he grew deeply uncomfortable doon sa level of kanyang fame. Napansin niya ang mga tao sa kanyang simbahan na pumupunta linggo-linggo, kino-consume yung kanyang spiritual gift. Why? Kasi bakit? Tinatrato ng mga tao sa kanyang church na kanyang church ay isang coliseum. Parang nanonood sila ng isang sports na kung saan pinapalakpakan nila yung isang sikat na player. Ano nakikita ni Pastor Francis Chan sa kanyang simbahan? At ang sabi pa nga sa asawa niya, kung si Jesus at si Apostle Paul magtatayo rin ng simbahan dito sa lugar na ito, baka talunin ko. Very true, kasi bakit? Ang galing niya talagang mag-speak. Hindi lang basta sabi natin motivational, kundi talagang from his heart. At alam niyo pa, nag-speak siya, naka-t-shirt, tapos kupas na maong, tapos naka-sandals. Hindi siya nakatulad ko na nakaganito ako ngayon, pero kasi malamig. No? Hindi talaga. Na nakatayo siya, hindi. Hindi. Tapos darating siya minsan naka-bisikleta. BTEC, sabi nga namin, yung kanyang sasakyan ay Honda BTEC. Bitikleta. Ganun siya ka-low profile. So instead na i-feed niya yung ego-boosting na human approval, nakita niyo yung threat na ito sa glory of God. Kaya April 2010, sikat na sikat siya sa lahat ng mga bansa na iniimbitahan siya sa kanyang book na pinablish. Sa harap ng kanyang mega church, he resigned. Kasi bakit? Ang lagi niyang naririnig, Pastor, ang galing mo. Puro pangalan niya na. Nabukas siya sa ganung kaisipan. Nang kailangan niyang isik yung sa isang nagmamay-ari talaga ng glory. So binitawan niya kanyang kasikatan, tinirakuran niya yung mga malalaking mga invitasyon. No? At 100% ng kanyang royalty sa kanyang multimillion na book ay ando doon sa isang charitable trust para hindi niya galawin. No? Para mapunta talaga doon sa sinasabing purpose. At ang ginawa niya, inalis niya kanyang parangyang buhay, ang kanyang pamilya, at inilagay niya sa isang lugar na kung saan, yun nga, maliit lang, magulong setup, at pwede niya sabing walang sino man leader ang pwedeng magnakaw ng glory ng Panginoon. Bumalik siya saan? Sa small group churches. Yun siya ngayon. But nakita ko, nalaman ko rin na nagkakaroon sila nagko-congregate sila once a month yata, yung mga small churches na yon, at nagtitrain siya ng mga house pastor. No? Para nang sa ganon, bawat isa ay, doon lang sa localities nila. At nagkakaroon lang sila sa malaking gathering once in a while. Kasi mas maganda yung intimacy pag maliit kaysa malaki, sabi niya. So, na-realize ni Francis yan na ang mismong gustong sabihin ni Jesus sa mga Pariseyo, you cannot build a platform for yourself and a kingdom for God at the same time. Na hindi pwede magsabay, no? Nagagawa tayo ng sarili nating platform na entablado doon sa kaharian ng Diyos. Kasi nga, ang gusto ng mga Pharisee, pag may mga okasyon, doon sila sa choice seat. Pag makakasalubong mo sila sa palengke, kung saan man, kailangan i-acknowledge mo sila. Ito yung mga Pharisee. So, kahit na ikaw ay may platform na 5,000 people o isang simpleng
platform, sa sala mo, sa opisina mo, no? Kailangan nating laging tatanungin ating mga sarili. Am I seeking my own name, my own glory? Or ginagawa ko ito kasi I'm seeking the one true glory that comes from the Lord? Ginagawa ko ba itong small group ko para sabihin ako isang magaling na small group leader, effective? O ginagawa ko ito kasi bakit? Mahal ko si Jesus. At maliwanag yung aking focus. That's why pride was the fatal blind spot of the Pharisee. They value social validation over God's praise. Ito yung nagpabulag sa kanila. So ang hamon natin sa atin ngayon, yun nga po, bumaba tayo doon sa expectation ng paghahabol sa mga approval o sa validation ng tao. At katulad ng sabi ni Francis Chan, I don't need the applause of the crowd anymore. I just want to make my Father proud. Basahin natin sabay-sabay. I don't need the applause of the crowd anymore. I just want to make my Father's proud. So sa ating pagtatapos, mga kapatid, as we close, reflect natin itong dalawang road na gusto nating tahakin. Unang road is what? The road of legalism. It relies on performance and control. No? Ito yung daan na kung saan pagod na pagod tayo sa pagpapanatili ng ating image. Pagpapanatili ng ating mga schedule, ng ating mga powers, ng ating mga entitlement. But the other road is the road that Jesus offering us, that we need to rely on His grace and relationship. Okay? Ito yung paglipat mula sa isang relihiyon na magkakaroon ka ng checklist patungo sa isang buhay na konektado kay Jesus. So church, let us all lay down our pride. Stop hiding behind our busy schedules and let us step into this vibrant movement today. Okay? So SSS, ano yung SSS? Submit, surrender, and seek Jesus. It's all about Him. But of course, we need to align our plans, our desires, our will to His glory. At pag nangyari yun, walang imposible sa Diyos. Yun yun. Hindi natin pwede lagi sasabihin natin sa ating mga bibig, walang imposible sa Diyos. Of course, walang imposible sa Diyos. But we need to be always aligned. At magkaroon tayo ng heart transformation. Sana hindi tayo magkaroon ng hydrocephalus. Alam natin ang Bible and yet ang puso natin ay malnourished dahil hindi tayo sumusunod, hindi tayo nagpapasubmit, hindi tayo nagsisik doon sa Diyos na alam ang lahat ng ating mga victory. Tayo tayong lahat at tignan natin, maging aware tayo dito sa mga reflection questions na ito. In John 5:44, in-address nga ni Jesus yung trap, no? Na sinasabi niya sa mga Pharisee. So, sa practical na area ng buhay mo, maaaring sa career, sa family, okay? Asan ka doon? Saan mo napapangsing nagsisikap kang makuha yung validation o pagsang-ayon ng tao sa halip na hangarin mo ang pagsang-ayon mula sa Diyos? No? You're doing all this effort kasi gusto mo ng praise ng tao, pero yun nga minsan nasasakripisyo. And then number 2, about on reflecting on will versus information. Mga Pharisees, they search the scriptures diligently, pero yun nga, they were unwilling to come to Jesus.
Now, paano natin maiwasan na yung ating mga activities dito sa loob ng simbahan o pag-aaral natin ng Bible ay hindi ito isang listahan lamang na checklist na gagawin natin kasi kailangan natin gawin dahil what? Chine-check tayo ng ating small group leader kundi gagawin natin ito ng mas malalim at personal dahil gusto natin talagang maging katulad ni Jesus. So ito sa reflection, personal reflection na yun nga po, lahat ng gagawin natin, pag-aaral ng salita ng Diyos, yung mga plano natin, makita natin na talagang we submit, no, to the authority of Jesus. Let us all pray. Lord Jesus, our King, patawarin mo kami. Minsan angal kami ng angal, napapagod na kami. Pero ang sabi namin, parang hindi mo nakikita, hindi mo nire-reward, Lord, yung aming mga pagod, yung aming mga effort. Pero yun pala, Lord, iniingatan mo kami. Doon sa mga bagay, sa mga pangyayari na nakita mo na, ngunit patuloy pa kami, Panginoon, nahabol. Ang mga bagay na akala namin ay interruption sa aming mga plano. Lord, dumalapit kami sa iyo na makita namin, bigyan mo kami ng discerning spirit, O Lord, na bukas ang aming mga mata. Na naman mga plano namin, Panginoon, kung ito ay naka-align sa iyo, walang makapagpigil. But we need to submit to you, Lord. We need to surrender our plans and seek you. Para nang sa ganung ugad, pakita namin na mangyari ang lahat ng mga planong ito, Lord, ikaw pa rin ang may tataas sa aming mga buhay. Sa aming mga small victory, Panginoon. Kaya Lord, tulungan mo kami na hindi maging katulad ng mga Pharisee, diligently studying your word and yet napakatigas ng puso. Dahil sa kanilang mga posisyon, sa kanilang mga kalalagayan, they neglect, O God, yung pinaka-mission mo to love you and to love those people that you have entrusted to us. Kaya nga, Jesus, our King, help us. Ng mga narinig namin ngayon, pinag-usapan na namin ngayon, hindi lang ito nasa aming isip, kundi talagang ako-cultivate, O Lord, sa aming mga puso at may apply namin sa mga buhay namin na maaring may mga interruption, inconvenient, Panginoon, maaring may mga crisis of the will na nangyayari, pero Lord, thy will be done in our lives. Kalooban mo pa rin, Panginoon, ang mangyari. At maraming salamat, Panginoon, dahil patuloy kang nariyan para sa amin. Maging ganap, Panginoon, ang aming pag-submit sa iyo. As you have said in your word, we will love you with all our heart, all our mind, all our strength, and all our soul. And we will love those people around us just like we love ourselves. Kaya God, maraming pong salamat sa umagang ito. Pinupuri ka namin sa iyong mga salita. Pinupuri ka namin aming Jesus. Dahil ikaw ang Diyos na tapat, magpakailan pa man. Ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen.